Hello! Good morning, kabayan! Kamusta po kayo? Welcome back sa ating channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay please, click mo na po yung subscribe button and bell notification button para updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Thank you so much! At bago po ang lahat, Merry Christmas and Happy New Year po sa ating lahat. At nawa ay magkaroon po tayo ng masaganang bagong taon. So sana ay maging mapayapa ang ating taong 2026. So in this video ay gusto ko pong i-share sa inyo yung aking experience about dito sa GCash Mastercard. So before po yung kauna-unahan kong card is itong GCash Mastercard, and then ngayon nga ay GCash Visa card na po yung lumalabas if ever na gusto nyo pong mag-request or pa-deliver ng GCash Visa card. So dyan lang po yan sa inyong GCash dashboard at mag-request lang po kayo, may bayad po yan na I think 250. And then, i-check nyo po kung pwedeng i-deliver sa inyong lugar para hindi hassle. And then, kung meron naman po kayong Mastercard, so pwede nyo pa rin siyang gamitin kahit meron na kayong Visa card. And kahapon po ay na-try kong gamitin itong aking Mastercard, GCash Mastercard. So dahil nga fiesta doon sa bayan namin, so ayun, sarado yung mga bangko at kailangan kong mag-withdraw ng pera. So ang ginamit ko yung GCash kasi yung aking isang ATM card is nagpa-replace card ako kasi hindi siya gumagana before. So ayun, sabi ko, paano ba ako makaka-withdraw? Ay sarado pala yung bangko. At ayun nga, ang tinry ko ay itong GCash Mastercard. At ayun, successful naman. So sa BankNet ATM machine ako nag-withdraw, specifically sa BPI na ATM, doon ako nakapag-withdraw. So yung una nga, nakalimutan ko yung PIN. Akala ko 4 digits lang yung PIN. Yung pala, meron nga pala itong 6 digits na PIN. So, ayun, sa second attempt ko, okay naman. At na-proceed yung aking withdrawal na merong 18 pesos na charge. Kasi nga, kapag interbank withdrawal, meron talagang charge na 18 pesos per transaction. And ayun, successful yung aking withdrawal and wala siyang lumalabas na resibo kapag mag-withdraw, pero meron kang ma-receive na message from GCash na nag-withdraw ka gamit ang iyong GCash Mastercard. So sa mga kababayan natin na nag-aalangan gamitin yung kanilang GCash Mastercard, so as long as valid pa yung inyong card, magagamit nyo pa rin po yan hanggang sa validity ng card. And of course, kapag ka magre-request na nga kayo, GCash Visa card na po yung dadating sa inyo. And ayun, pwede nyo pong i-activate yung inyong Mastercard at saka Visa card ng sabay. Sa mga kababayan natin na meron ng GCash Mastercard, pwede pa rin po kayong mag-request or mag-order ng GCash Visa card at pwede nyo pong gamitin ng sabay or i-activate ng sabay. Kahit naka-activate yung Mastercard nyo, pwede nyo pa rin i-activate yung Visa card ninyo. And ayun, kapag ka na-expire na yung Mastercard, ayun, yung GCash Visa card na lang po yung gagamitin nyo. And sa mga nagtatanong kung paano daw lagyan ng laman yung GCash Mastercard, kung ano po yung laman ng inyong GCash wallet, yun po yung laman ng inyong GCash Mastercard at saka yun din yung laman ng inyong GCash Visa card. So depende kung alin yung gagamitin nyo na card. As long as merong laman yung GCash wallet nyo ay magpo-proceed po yung transaction na gagawin nyo every time na gagamitin nyo yung Visa or yung Mastercard. Sa aking mga subscribers, nakita nyo naman na before nagamit ko na itong GCash Mastercard ko abroad sa pag-withdraw at sa pag-bili or pag-shopping sa store, pag-shopping online, ayan. And sa mga kababayan natin na nagko-comment sa ating mga previous video na medyo matagal or hindi pa rin dumadating daw yung kanilang request na GCash card. So, kailangan nyo pong i-update or kailangan nyo pong mag-submit ng ticket or mag-contact sa GCash support para po ma-follow up at ma-verify kung ano na po yung nangyari sa inyong order na GCash card. And of course, palagi nyo pong i-check bago kayo mag-order kung kaya bang i-deliver sa lugar nyo yung card para hindi po maging hassle at para hindi sayang yung pera if ever na hindi siya ma-deliver. And so far, okay naman based on my experience ang paggamit ko ng aking GCash Mastercard and GCash Visa. So, abangan niyo po yung ating mga susunod na video about
GCash. Kapag nagamit ko naman itong GCash Visa sa mga online transaction, ayan, isi-share ko din po sa inyo. And ayun lang po muna for this video. Thank you so much for watching. Bye!